Good morning, ka-coffee! Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Talagang nangingibabaw talaga ang hustisya dito na po sa usapin ng International Criminal Court. Dito po sa kaso ni Digong, dyan sa The Hague. Alam mo kung bakit? Nagkaroon ng petisyon, nagkaroon ng request itong kampo ni Digong, syempre sa pamamagitan ng kanyang abogado. At gusto nila mag-inhibit yung ilang judges doon sa humahawak sa kaso ni Digong. Wow! Itong mga judges na to, sila yung bumoto para ma-issuehan ng warrant of arrest si Digong. So ibig sabihin, from the very beginning pa lang, nakikita na ng judges na mukhang ginawa talaga ni Digong itong kasalanan na yan. So ang ginawa ng kampo ni Digong, nagpetisyon sila. Sumulat sila sa International Criminal Court na mag-inhibit itong mga judge na yan. Ibig sabihin, kumbaga, back off kayo dito. Huwag kayo makisali dito sa kaso na yan. Kasi meron daw pong bias. Nirequest nila yan sa ICC. Ang problema ito na. May hatol na agad ang ICC. May hatol na agad sa kanya ang International Criminal Court. At alam mo kung ano yon? Hindi pwede. Ni-reject. Reject ka, Coffee. Ni-reject yung request ng kampo ni Digong. Akala din niya makakalusot kayo ha. May pagkamayabang kasi si Kaufman eh. May pagkamayabang itong kampo ni Digong eh. Ang kanyang mga abogado na sabi nila, very confident, hindi aabot ng September, ay makakalabas na raw po si Digong. O sige, wala pa namang September, ngayon ay May pa lang. March, April, May, magtatatlong buwan pa lang na nakakulong dyan si Digong. Baka mapalabas yun na sa 4th month, di ba? Lucky for you, di ba? Pag nangyari yan. Anyway, sige. Pag-usapan natin itong balita na yan. Kasi medyo natabunan to ng issue ni Pulong Duterte. Naging si Pulong Duterte naging topic eh. Anong balita to? ABS-CBN. ICC rejects Duterte camp's bid for excusal of 2 judges. Yan pala yung term, hindi inhibit, no? Excusal. Wow, social. Ibig sabihin, excuse sila. O huwag kayo makisali dito sa pagdinig na yan. Yan ang kanilang hiling doon sa ICC. Buti na lang talaga. Pumapanig ang hustisya sa mga biktima ng tukhang na 30,000 na tinukhang ni Digong at ng grupo nila Bato de la Rosa. ICC rejects Duterte's camp's bid for excusal of 2 judges. Sige. The International Criminal Court has denied the petition of former President Rodrigo Duterte's team for the excusal of 2 judges. Kung inyong matatandaan, pang-ilang petisyon na to ng kampo ni Digong na na-deny ng ICC. Remember, ng una, gusto nilang ilimit yung mga dokumento na dapat tanggapin o dapat mapatunayan ng mga biktima at ng pamilya ng mga biktima na sila totoong sila, yung identity nila. At sa pamamagitan po yan ng pagpapapresenta ng passport at UMID ng national ID. Yan din ang una nilang request eh. Dumidiskarte itong abogado ni Digong eh. Kasi, alam nila na yung ilang complainant walang passport, walang national ID. Kailangan naman i-issue yung national ID na yan eh. Pero buti na lang mautak itong ICC. Ang ginawa ng ICC, yung request na yan ng grupo nila Digong, binasura yan. First time na binasura yan. Ito, pangalawang petisyon na naman, binasura yan. Parang may kakahinat na. Mukhang yung pattern na pupunta lagi sa basurahan ha. O, tingnan natin ha. The ICC Pre-Trial Chamber 1 noted that Duterte's lawyers on May 1, bago lang, noong May 1, challenged the jurisdiction of the tribunals over the Philippines. Yes, pero wala pang desisyon dyan. Na-vlog na rin natin yan. At ang sinasabi nila, dapat itigil ng International Criminal Court yung investigasyon nila dito kay Digong dahil wala silang jurisdiction. Anyway, wala pang ruling dyan. Naipasa pa lang nila yan officially noong Mayo 1. On the same day, May 1, Duterte's camp sought the excusal of judges si Rene Adelaide Sophie Alapini Gonzo. Pasensya na sa pronunciation ha. Si Rene Adelaide Sophie Alapini Gonzo and Maria del Socorro Flores Lira from adjudicating on the jurisdiction issue. So, di ba nagpetisyon sila na ang sabi nila, walang jurisdiction ng ICC. Kasi ang petisyon nila sa ICC din nila pinasa. At ang ICC din na magdidesisyon. Nagigas niyo yung punto ka, Coffee. Hindi kagaya dito sa Pilipinas na kapag nag-apila ka, ibang korte na yung magdidesisyon. So gusto ng kampo ni Digong mag-inhibit o mag-excuse. Excusal yung term nila. Itong dalawang judge na ito. Tama, dalawang babae na ito. Na wag sila mag-adjudicate doon sa issue ng jurisdiction. Ibig sabihin, kapag nagdesisyon na itong mga judges, dapat kayong dalawa, wag. Pero itong dalawa na to, sila yung nagdesisyon na nag-issue na ng warrant of arrest.
alam nila, nararamdaman nila, na boboto against the Dutertes itong dalawang judges na yan. Kaya dinidiskartehan nila, dinadaan nila sa technicalities. Gusto nilang ma-excuse itong mga judges na yan, huwag kayong humawak sa jurisdiction issue. Sino hahawak dyan? Dumidiskarte na naman kayo ha. The Duterte team cited, and I quote, the possibility of perceived bias given the judge's prior ruling on substantially the same issue. Hala kayo. Hinusgahan nyo na agad. Oh, perceived bias. Mga judges daw, oh. Mukhang biased. Oh, naku, lalo magagalit sa inyo yung mga judges na yan. Oh, tawagin yung bias yan. Hindi naman siguro sila mapupunta dyan sa ICC. Hindi sila magiging judge ng ICC kung hindi maganda yung kanilang credentials, kung hindi maganda ang kanilang track record at bias yung mga yan. Pero, tira mo itong kampo ni Digong, tinitingnan nila na bias itong dalawang judges na yan, kaya dapat ma-excuse dito sa jurisdiction issue. Halo kayo, ginalit ninyo yung mga babae na judges. Pero swerte kayo kasi naka-base naman lagi sa merit yung decision nito mga judges na yan. Sige, kahit hinusgahan nyo na itong judges na yan, nabasura din naman yung petition ninyo. Diba? But, ito ha, but, the pre-trial chamber said the petition, and I quote again, lacks procedural propriety, unquote. Wow! Kulang daw po sa procedural propriety. Anong ibig sabihin nila dyan? Mali daw yung proseso. Ganun ba yan? Kasi may nabasa akong analysis, hindi pwedeng mag-request ang both camps na ma-excuse yung mga judges unless mismong judge yung mag-request na mag-excuse o mag-inhibit yung isang judge. Yan yung sinasabi nilang lacks procedural propriety. Tama ba tayo dito? Yun lang nabasa ko. Sa madaling sabi, kung 5 silang judges dyan na magdidesisyon, ang pwedeng mag-request lang na mag-excuse o i-inhibit, mag-request, i-apila nila na mag-inhibit yung dalawang judges na nire-request ni Digong, kundi kapwa nila judges. Hindi ang defense at hindi ang nagre-reklamo. Hindi ang kampo ni Digong at hindi ang kampo nila Conti, kundi one of the judges ang magre-request na mag-inhibit ang kapwa nila judges kung sa tingin nila mayroong perceived bias. Hala, hindi nyo alam yon? Napahiya tuloy kayo. Hindi ba alam ni Harry Roque yan? Bakit hindi kayo sinabihan ni Harry Roque? Sabi nyo magaling si Roque. Bakit nakalusot? Bakit inapilan nyo? Basic pala yun eh. But the pre-trial chamber said the petition lacks procedural propriety. It noted that under the Rome Statute and Rules of Procedure and Evidence, only a judge can seek their excusal from the ICC presidency. O pwedeng sarili niya ang mag-excuse. Pwedeng ganoon din ang interpretasyon ka, Coffee. Depende. Hindi naman kasi tayo abogado, pero yun ang ating interpretasyon. Yun ang ating understanding. Posible din na ikaw mismo, ikaw ang judge, na i-excuse mo yung sarili mo na i-handle yung jurisdiction issue na yan. Yan ang isang interpretasyon din. Hindi pwede ang kampo ni Digong, hindi pwede ang kampo ni Conti. Ano yun? Pero mamimili ka, ayaw ko sa judge na yan, i-request natin, wag siyang duminig sa kaso na yan. Ganun ba yun? Ang galing naman. So kung sino lang, kung gusto nyo lang yung judge, kung nakokontrol nyo lang yung judge, so sige, eto, teka, mukhang hindi natin ito makokontrol, o i-request natin sa ICC na wag siya mag-handle ng kaso natin. Ganun ba yun? Aba, hindi lumusot. As stated by the presidency, no preemptive request may be made by the parties that a judge request his or her excusal and such course of action lacks procedural propriety, the chamber said in a May 6 decision. Ayun, pahiya. Sa pool. Hindi nyo pinag-aralan yung petition ninyo, napapahiya tuloy kayo. Biruin mo, basic lang ito ha. Lacks procedural propriety. Hindi pwede. Hindi ginagawa yan. Hindi yan practice. Trial ready. ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti said the decision showed that the the county could be ready to proceed with trial. Ang court siguro tinutukoy niya dito. Ang inhibition o ang pagtatanggal ng huwes sa isang chamber sa korte ay naaayon sa kanilang sariling patakaran. Ang lumalabas, walang basihan para tanggalin o kaya i-excuse ang dalawang judge doon sa pre-trial chamber 1 na dumidinig doon sa initial
na mga issue sa kaso ni Duterte, sabi po ni Conti. Ang daming typo error dito sa balita ng ABS. Anyway, nakigamit na lang tayo ng article. Kaya minsan nahihirapan tayo magbasa. Anyway, sige. Ayun, in-explain din. Ini-elaborate din ni Conti. Hindi yan parte ng procedure na ang kapal na mukha ninyo, magre-request kayo, ayaw nyo doon sa judge, papag-inhibit ninyo yung judge na yan or ayaw nyo mag-participate yung judge na yan sa kaso. O napapahiya tuloy kayo dyan. Sa Pilipinas, pwede mo bang gawin yan? Pwede, pero niraraffle nila yan, di ba? And pwede rin mag-inhibit yung mismong judge. O hindi pwede kasi kamag-anak ko yan, etc. Or related ako dyan, kaibigan ko yan, classmate ko yan, posible siyang mag-inhibit. Pero hindi yung magre-request yung dito sa sitwasyon na to, porque hindi nyo gusto yung judge, i-request niyo na mag-inhibit doon. Mukhang ang sabi ng defense ay may pre-judgment na sila, pero sa totoo, hindi ito basihan para i-excuse sila. Kaya, ang sa amin, mukhang trial ready. Hindi lang ang Office of the Prosecutor, kundi pati ang pre-trial chamber o yung mga huwes mismo. O handang-handa na raw, Trial ready na, kaso matagal pa September, actually, pleading pa lang yan yung magaganap sa September. So, syempre, bago mag-proceed ulit sa another trial, sa first, yung actual trial na, October, November, December, baka January or February na yan. Medyo matagal-tagal pa yan. So, habang naghihintay, nakakulong si Digong dyan, yun na lang, di ba? Malungkot kayo dyan kasi di nyo maipalabas. The lawyer said they expected Duterte's legal team to be litigious with his ICC case. Anong ibig sabihin yan? Wait lang, hindi ako familiar sa word na yan. Litigious. Ang ibig sabihin litigious. Litigious pala ang tamang pronunciation. Pasensya na kayo Ngayon ko lang na-encounter itong term na to. Legal term kasi. Unreasonably prone to go to law to settle dispute. Lawsuit, ibig sabihin, or litigation. Yan, galing sa salitang litigation na yan. Suitable to become a subject of a lawsuit. Litigious. The lawyer said they expected Duterte's legal team to be litigious with the ICC case. So yan, sige, bahala kayo dyan. Gamitan nyo na ng mga terminologies nyo yan, mga legal terms ninyo, mga legal excuses ninyo. May haharap din naman sa inyo. Kung matatalino kayo, yung kampo ni Digong matatalino din yung mga judges dyan. Kaya nga naging hukom yan Kaya nga naging huwes yung mga yan Matatalino yung mga yan At hindi nyo basta-basta maiisahan, madidiskartehan ninyo. Kasi siguro, for sure si Harry Roque nag-a-advise din dyan Hindi pwedeng mawala sa eksena si Harry Roque kasi sinasabi niya rin naman yan, ang background niya, international law, malamang sa malamang nagsasuggest din yan. Akala niya siguro, kung nagagawa ng diskarte dito sa Pilipinas, kasi namamaneuver ni Harry Roque dito sa Pilipinas nagagawa niya ng diskarte, lalo ng panahon ni Digong, hindi mo naman pwede magagawa yun dyan sa ICC. Hindi naman kasing eng-eng yung mga tinitingnan mo dito sa Pilipinas, no? Paano, minamaliit yung mga abogado rin dito sa Pilipinas, nandiyan ka sa ICC. Ibang usapin na yan. Mukhang nagsisinsin yung kampo ni Duterte at bawat kibot ay kini-question niya. Mapapa may basis man o wala. Kaya ito ang inaasahan naman namin simulat sa pool na litigious. Magiging litigious ang kampo ni Duterte patungkol dito sa ICC case at bawat issue na makikita niya ay itatanong niya, kikwestiyonin niya. Ayun pala ang ibig sabihin yan. Technicalities. Yung term natin yan dito sa Pilipinas, idadaan sa technicalities. Yan para mas okay yung term na yun Litigious, medyo hindi tayo familiar dyan. Idadaan sa technicalities. Halimbawa, totoo na ginawa yung krimen. Kasi uso to sa Pilipinas, maraming kaso sa Pilipinas ganito yung nangyayari. Totoong naganap yung krimen. Kaya naman may abogado yan, ang diskarte nila dyan, kahit umamin na sa kanya yung suspect na totoong ginawa ko yung krimen, hahanapan nila yan ng mga technical issues. Ito yung term na litigious ang sinasabi. Kaya question nila yung pag-aresto. Tama ba yung nagbiging pag-aresto? Baka may irregularities. Diba? Kasi kapag naging matibay yung kanilang ebidensya na nagkaroon ng irregularities, by technicality, madidismiss yung kaso. Diba? Diskarte. Totoong ginawa yung krimen. Pangalawa, bakit may abogado? Para mapababa yung sentensya. Halimbawa, 25 years yung sentensya, reclusion perpetua. O hahanapan ng technicalities yan or gagawa ng paraan para mapababa yung sentensya. Yun yung purpose kung bakit may abogado. Ang ginagawa ngayon ng kampo nila Digong, yun yung term ni Conti, litigious. Bawat kibot ng ICC, bawat kilos, and even kakofi siguro ng prosecutors, yung grupo nila Conti, bawat kilos niyan, kikwestiyonin. Idadaan sa technicalities. Yan ang nagiging diskarte dito ng kampo nila Digong.
bawat request naman nila, binabasura. Diba? Conte admitted they were concerned over possible delays should the Duterte camp appeal the ICC's decision. Yun. Isa sa problema yan. Didelay yung ruling o conviction ni Digong. Pero, ang disadvantage naman yan sa kanila, habang appeal sila dyan, yung Digong nila, yung tatay nila, nabubulok niya sa ICC. Buti sana kung nakapagpiansa yan para habang umuusad yung kaso, nasa labas si Digong. Yung problema nasa loob eh. Di ba, lugi din kayo dyan. Yung pag-question o yung excusal nitong dalawang judges ay confidential submission kasabay ng kanilang jurisdictional challenge. Kaya para ang lumalabas ay naghain sila ng question para iisa na lang yung judge na didinig sa kanya. Ibig sabihin, magkakaroon ng delay doon sa proceeding, sabi ni Conte. Yung pala yun I stand corrected. Kanina yung example ko 5. Pero 3 na lang pala yan. Kasi ang naalala ko dyan, initially, 5 yan, di ba? Tapos yung 3, yung bumoto para makapag-issue ng warrant of arrest. So sa ganitong proseso pala, doon sa 3 existing judges, gusto nila mag-inhibit yung dalawa, Gusto nila mag-inhibit yung dalawa, isa na lang yung matitira. Paano yun? Di mabilis nilang may influence yun, isa na lang di ba? Wala nang check and balance na magaganap doon. Di may diskarte Natututo tayo dito Sana hindi maging ganito ang susunod na tatakbuhin ng pagdinig. Malayo na ngayong September, aatras pa ba? Sana hindi maging ganito yung tatakbuhin. Kasi sa totoo lang, this is 8 years, 9 years delayed ang paglilitis tungkol sa war on drugs ni Duterte. May punto nga rin naman kasi imagine, ilang taon na, anong taon yan na sinimulan ka coffee? 2016, 2017, yan umuusad na yan. Delay lang nang na-delay yan. Kumbaga yung hostisya, justice delayed na yan When asked if the Duterte team could still appeal for or seek reconsideration on the ICC's decision, the lawyer said it was possible. Yun, bawat decision appeal. So haba ng proseso. Pero buti na nga lang talaga, nandiyan si Digong sa loob, nakakulong. 'Di ba? Habang appeal sila ng appeal, habang pinapatagal, nagdudusa sila. 'Di ba? Yun lang yun. Siya Ka-Coffee. Anong komento nyo, Ka-Coffee? Komento ang inyong opinion, reaction sa ating comment section. Ka-Coffee, malapit na po ang halalan. Ayan May 12, sa Lunes na, Ka-Coffee. Anong petsa ngayon? May 8, 9, 10, 11, 12. 4 days na lang. 4 na araw na lang po ay mag-e-election na. Ito, mananawagan ulit ako sa inyo, Ka-Coffee. Tulungan natin manalo ang alyansa. Alyansa, mga senatorial candidates po ng ating presidente. Of course, wag kakalimutan si Benhar Abalos, number 1, Ka-Coffee. Benhar Abalos, napakahusay nitong mama na to. Underrated itong mama na to. Benhar Abalos sa pagkasenador. Kung kulang ang alyansa, syempre hindi naman natin sinusuportahan si Amy Marcos at si Camille Villar. Pwede kayong humugot sa mga pink. Kiko Pangilinan, sinusuportahan ko rin si Kiko Pangilinan. Mark Gamboa, ayan yung vlogger, kasamahan natin si Mothers of Manila. Mark Gamboa, suportahan po natin. Sa party list, kung wala pa kayong party list, number 83, OFW party list. Suportado ko rin ito. May napatunayan, may ginagawa, hindi magnanakaw at nagtatrabaho. OFW party list. Sa dati kong trabaho, na-i-interview na namin itong OFW party list at masipag itong mag-hearing. Diba? In fairness, sa OFW party list number 83. Pasensya na kayo, nangangampanya ako sa inyo, pero yung binibigay ko naman sa inyo mga kandidato, hindi kayo napapahamak dahil ito yung mga matitibay, matitino itong mga tao na to. Benhar Abalos, Kiko Pangilinan, OFW party list, and other candidates of Alyansa. And of course, ang vlogger ng bayan, Mark Gamboa. Sige, ako yung pansamantala muna magpapaalam sa inyo, Ka-Coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig at agkapitayon. Bye-bye.